Christian, Esmeralda, si Joanne, Romnick, John Ray, Justin Ang, magandang gabi. Rosel, ayan. Kuya John Adjoba. Alright. Okay. So, 1 minute left. Magandang gabi, Sir Eric. Samayo. Ayan. Top Virtual Solutions. Halos magkapangalan tayo ng agency. Virtual 5 Solutions ako, ang aking agency. So, nice. Ganda ng name ng agency mo. Top, ano meaning ng top? The Astig Pinoy Virtual Solutions. Yon, promote mo na dito. Ano yung ibig sabihin ng top? Kasi ako V5S Virtual 5 Solutions. Coach, pwede makingin ang access ng video ng day 2 and 3. Salamat po. Sir Oscar, nandoon po sa ano nyo? Nandoon po sa tawag dito, dashboard po ninyo. I'll send it over. Meron kayo sariling dashboard where you can watch the recordings. I believe, kung hindi ka naka-join nung day 1, most likely baka hindi mo to nasundan. But for the sake of this demo, ito Sir Oscar, no, yung link papunta doon sa ano mo, sa dashboard ko. Trust affordable personalized virtual solutions. All right, perfect. Michelle Garcia, ako po ngayon lang nakapag-join din, coach. Okay. For the benefit of those na join lang ng live training, I'll be guiding you all the way. Para ma-access po ninyo yung dashboard dun sa recordings. Let me just share this one. Ayan. May binigay akong link dyan sa chat box, or you can just go ahead and go to my website, digitalhomey.net, no, and then find online courses dun sa tab on top. And then you'll see the 5-day Facebook Ads Challenge na lesson. Click nyo lang yung start course. Sundan nyo na po para makapag-start na tayo ng lessons po natin. Then scroll down po kayo, makikita nyo po itong join button. I would suggest po you use laptop or PC kasi pag cellphone minsan yung hindi masyadong techy, hindi nila masundan yung navigation. So I would suggest laptop or PC. Sundan nyo yan, click nyo yung join button. Then my website will ask another payment. Click nyo lang to online payments by Zendesk. Provide yung email address ninyo, pangalan, country, tapos mobile number. Then, para mag-00 po yung dito, yung amount, pakilagay po dito 5DC22. I'm sorry. 5DC22. Lagay ko po dito sa chat box yung promo code. Para po ay maging 00 po. Pag in-apply nyo po yung promo code, pag kinilik nyo yung apply, mag-00 po yan. Okay, and then go to program overview. Excuse me. Then, makikita nyo na po yung back-end, yung dashboard po ninyo. Okay? Si Coach, wala na po yung 100 pesos Facebook Ads strategy. Meron pa po. Sir John Ray, Coach, hindi naman po mawawala yung recorded sa dashboard po para maulit-ulit ko po panoorin. Yes po, Sir John Ray, lifetime access po yan. Okay, hindi po yun mabubura for as long as na make sure lang na yung gagamitin nyo pag login, the same email na ginamit nyo sa pag-enroll sa course. Kasi pag yung browser niyo halimbawa, nakalogin dito different email. Okay, for example, meron kayong multiple sign-in ng Gmail account nyo dito sa browser, tapos for some reason, iba yung email na ginamit nyo, hindi nyo po yan mabubuksan. Okay, designated lang po yung course doon sa email address na nabigyan po ng access. Pag ibang email address po ang na nakalagin doon sa browser, hindi po yan papasok. Make sense? Gets? Wala yung
100 pesos Facebook Ads strategy, meron po, Sir Paul. I believe you are asking about the the PDF file. I'll send it over here. If you want to learn this lesson live, meron po tayong session on Saturday. Okay, ito po yung Google Drive. Just download the framework. Libre po yan. But if you want to learn it live, again, Saturday po ang ating session for that. 2 days from now. 7:30 p.m. So yun po yung support na binibigay ko sa mga students ko. Okay? Just to give you a heads up, anong tawag dito? Until December 31 na lang po yung lifetime coaching offer ko. Ibig sabihin, one-time payment mo lang, anong tawag dito? Babayaran yung digital scientist course. Pag nabayaran mo yung digital scientist course, you'll take all my courses, including the 100 pesos Facebook Ads strategy. Okay, but for now, let's move forward doon sa ating lesson. Hopefully guys, na-access nyo na po yung inyong dashboard. Let me know. 10,499 po yun, Sir JB. Okay? Lifetime coaching na yun, one-time payment lang. For next year, hindi na siya lifetime. 3-month support na lang siya next year. Okay, lahat ba guys dito ay na-open na yung kanilang dashboard? Let me know before tayo mag-proceed. Goods na? Let me know. Ito na yung pagkakataon nyo guys para ma-check kung may naka-access kayo. Okay. So, let's proceed with our lesson for tonight. Anong tawag dito? Wait lang ha. Goods na tayo. Goods. Okay, punta lang ako sa page ni Miss Marimar. Marimar! Oh! Yan. Switch lang ako dito. Alright. Edgar, hindi ko po i-allow yan. Deny po yan. Okay. Yung ads coach parang puro restrict. Okay. So you have to change the copy. Okay, dapat siya. Dapat ad compliant siya. Okay? But for now, we are not gonna dive into the copy. We are going to talk about the metrics ni Facebook ngayon gabi. Okay? Maglo-launch ako ng free webinar soon. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng effective copy kasi yung kagabi mabilisan lang tayo eh. So kaya hindi ko na masyado siyang at ang init ng aircon ko. Wait lang. Mainit ang aking aircon. Alright, yan, medyo malamig na. Okay, let me know guys kung merong hangin na naririnig kasi binuksan ko pati electric fan plus aircon. Mainit eh. Hindi yata malamig naman kaso. Okay, so, nasa na ako? Medyo nawala ako doon. Okay, ang pag-uusapan natin tonight is mamaya na ako sasagot ng tanong sa guys sa chat para at least ma-cover up natin yung lesson for tonight. Okay? So ang pag-aaralan natin ngayon is Facebook ad metrics. But before we dive into the Facebook ad metrics, we will talk about this one. Nandito ako kay Miss Marimar na page. Then all we need to do is to click the Meta Business Suite. And then, sorry na-change siya sa ibang page. Marimar. Ayan. So, punta kayo sa Meta Business Suite ninyo and then click Inbox. Okay. Tapos, pagdating dito sa Messenger, okay, makikita nyo dito yung, let's say for example, itong si, I don't know, JM Garcia.
Amen. Okay. Bakit ganito? Messenger, Instagram. Okay. Naka-Instagram yata yung campaigns na nilaunch. But anyway, for the sake of this demo, say for example, ito si JM Garcia bumili sa'yo or naging qualified leads mo. No, all you need to do is, let's say kung bumili sa'yo, if you are selling products, okay, tangible products, all you need to do is click the pesos, excuse me. I-allow nyo lang ito. Allow, click the peso sign. Ayan, peso sign, tapos ilagay nyo kung magkano yung binili sa inyo, worth 1.5 ba yun? Or nag-down payment sa inyo ng worth 50,000, pakilagay. Tapos lagay nyo kung ano yung binayad po sa inyo, down payment or reservation. Okay, kung nasa car industry kayo, reservation, or nasa real estate, reservation. Pagka life insurance naman, let's say, ano ba sa life insurance? Parang initial payment, parang ganun. Yan, basta ilagay nyo doon kung ano yung binayaran po nung user po sa inyo. Okay? This gives Facebook a signal that someone made a purchase doon sa campaign po ninyo. Okay? Ito po yung reason why we want to create the order. And for those people who nagbebenta ng tangible products, pwede nyo i-add yung GCash nyo dito, add GCash. Just type in your GCash name and number. And then all you need to do is just send them over. Ang gagawin lang nila, i-click na lang nila yung GCash button and then sa end nila, makakapagbayad na sila sa GCash number mo. Okay? Now, for example, na nagbayad na sila, all you need to do is to click the order status. Select option, and then may makikita kayong ganito, view terms nyo na muna. Then, ayan, so page contract terms, etc. etc. Tapos, select option. Ganun. Nandito na tayo. Na-accept ko na ba? Page contract terms. YYY. Select option, ba't nyo yung lumalabas? View terms ko naman Ayaw. Pag lumalabas ito. An admin needs to agree to your terms. Parang ngayon ko lang nakita to. Wala namang button to agree. Ba yun? Hindi makapag-create. Ngayon ko lang nakita to. Baka hindi ka naka-full access. Hindi na. Possible. Possible. Yep. So, for the sake of this demo, para hindi na tayo ng admin access, basta all you need to do is to click option and then pag paid, click mo yung paid. Ito nakikita nyo naman, paid. I'm just not sure bakit ito kailangan nakalagay niyan. Probably wala akong full admin access. Hindi ko matandaan kung ano yung binigay mong access sa akin kagabi, Miss Marimar. Ay, nung first day pala. Sorry. But that's it. And then, dito sa sa label, pwede mong lagyan dito ng label. For example, let's say for example, nagsabi si customer sa inyo na, hindi, by December pa ako bibili ng condo or by December pa ako i-invest sa life insurance. So lalagyan ng label. Bakit ganun? View terms. Ganun pa rin, no? Lalagyan nyo lang label. Buti pa to may label kayo wala. Manage label. I'm really wondering why. Yun, basta i-label nyo siya tapos dito yung lalabas. Halimbawa, December prospect. Pwede nyo lagyan ng label yun. Diba? Si JM Garcia, tapos add label, December prospect. Hanap ako ng ibang page. I'm not sure why it's not going through.
Wait lang. Hanap ako ng ibang page. Ibang page. Hindi ako binigyan ng ano ni Miss Marimar. Say for example, itong si ano, ito na lang, si Vegan Beauty. Ayan, share ako ng screen. Share ako ng screen. Share. Alright, so I hope na this one will work. So ayan, kamukha nito. Let's say for example, ito si Rubes Bermejo. Lalagyan ko ng label, add label, tapos lalagyan ko nito December prospect. Yan, nag-work siya. December prospect. Tapos pag in-enter ko yan, naglalagyan ko na ng label, lalabas yun dito sa labels. So pagka wala kang kausap nga pagdating ng December, i-click mo lang yung labels, lalabas lahat ng ng labels na nilagay mo. Diba? For December prospect, lahat yun dito lalabas. Gets? Then, lalagyan nyo rin new customer kung nagbayad, today's date, order placed. Order option status, paid. Kung ordered pa lang, di ordered. Kung ship, kung may product na isi-ship, yan, book. Ayan, depende doon sa status ng kausap ninyo. Tapos, ilalagyan nyo go to lead center. Kamukha nito, wala rin akong top level admin access, kaya hindi ko siya ma-continue. But anyway, so I think you get the point wherein you can manage to create order for every anong tawag dito, for every users na bibili or magre-reserve or anong tawag dito, mag-avail ng services po ninyo. The reason why I want you guys to do it because lalabas yun dito sa column ng purchase. Halimbawa, itong plus sign, pag-uusapan natin ngayong gabi, before ako nag-dive in doon sa Facebook metrics, kasi lalabas po yun dito kapag nagawan po nyo ng order dito sa Meta Business Suite. Okay, that's the purpose of it. And ano pa nga ba ito? Ayan, attach file. By the way guys, pag nag-create order po kayo dito, tapos na-submit nyo yung create order, makikita po nung user sa end niya. Ibig sabihin, parang online resibo mo to na sinesend sa kanya na this is to ensure that your payment has been accepted, parang ganun. Okay? Make sense? Na-gets? Meaning, sort out yung nag-message, tama po ba? Yes, Sir Roy. Okay? Halimbawa, makikita mo naman kung order Halimbawa, ito si Rubes Bermejo. Hindi pa naman siya nag-place ng order, so hindi mo siya gagawan. Makikita mo naman dito, yes, please book my order or please send me my orders, then that's the time na gagawan mo ng order. Kung bayad na siya or kung hindi pa siya bayad, ayan, lalagay mo order ship or ordered. Tapos yung after niya mag-order, na-ship na yung product niya, i-switch mo siya ship. Yan, kung book a call naman yan, edi book a call. Tapos kung nagbayad na, paid. Okay, ang purpose nito is para magkaroon ng signal kay Facebook. Ayan, kamukha nito. Pakibasa, share business activities for Rubes to improve ads. Okay, kung puro basura yung pumapasok sa inyo, tapos maya-maya may nakikita kayo ng order, hindi nyo naman nagagawa ng order, sayang po yung data, hindi po bumabalik kay Facebook. Nagkakaintindihan kayo ni Rubes na nabentahan mo siya ng product, pero kayo lang nagkakaintindihan. Hindi mo pinaalam kay Facebook na umorder itong taon to. Gets? So, ganun po yung pag di mo nilagay yung status yes, Miss Angie Iglesia, yun po yung reason kung bakit yung sinabi ko na na nagkakaintindihan kayo nung customer na nabilhan kanya ng produkto pero hindi naiintindihan ni Facebook kung ano yung nangyari. Okay, giving signal to every which is quality leads and not nice. Yes. Ano po meaning ng converted coach? Ibig sabihin, nag-convert na into a customer. Okay? Yung mga qualified na not qualified loss, nakaral po ito. Yes, Miss si SK.
Yung mga qualified, converted, not qualified, na aral po nito ni Facebook, yes. Okay? SK, yan ang sagot. Coach, mag-add po yan sa ROAS? Yes, JB. Okay? So, mamaya na ako sasagot ulit. Sige, last na lang si Eric. Coach, ba't yun wala akong business suite option sa page ko like nang ginawa nyo kanina on my laptop? Meron yan. Ito, sundan mo to. Send ko sa iyo itong link na to. Okay? Yan. Click mo yan po. Dadiretso ka dun sa business suite mo. Okay? Mamaya na ako sasagot ng tanong. Dito muna tayo sa metrics. Okay. So, guys, kapag kayo ay nagme-messaging campaign, stop sharing ko muna para magkaintindihan tayo. Okay? Pag purely messaging campaign lang kayo, simple lang yung metrics na titingnan po ninyo. 3 lang. As in 3 lang. Wala lang iba. Pakisulat. Okay, susulat ko dito para makita nyo. Number of messages. Quality of messages. Quality of messages. Tsaka cost per message. 3 lang. Okay? Hindi ito ganun ka-komplikado as compared sa landing page or website. Yung 3 lang, lagay mo rin, Coach, if saan makikita ha. Thank you very much. Alin po yung yung ilalagay ko, Sir Roy? Alin po yung ilalagay ko? Ito, nalagay ko na yung 3 metrics. Pero bukas bibigyan ko kayo ng Facebook Ads Calculator. Meron kayong copy nun. Okay? So, okay. Again, 3 lang yung metrics na babasahin nyo pag messaging campaign. Number of messages, quality of messages, cost per message. That's it. Sa landing page or website purchase, ito yung medyo komplikado ng konti. At yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay, for those people na nasa e-com, sino nasa e-com? Type number 3. Si Justin Ang, si John Rojas, Kuya John Adiova. Yan, yung mga nasa e-com space, eto naman kapag meron kayong website, kung may Shopify kayo, may WooCommerce, basta may website kayo, ito yung pag-aaralan nyo na metrics. Okay? Pagdating nyo dito, kita nyo naman yung screen ko, no? Simple lang to. Hindi naman, pinasimple ko na lang pala. Hindi. Kasi sa dami ng metrics na titingnan mo dito, pinasimple ko na lang. So, punta ka lang dito sa plus sign, customize columns, tapos, anuhin natin, i-arrange natin accordingly. So, tatanggalin ko tong schedule, tatanggalin ko yung ends, yung amount spent, i-move ko sa taas. Amount spent, tanggalin, itong 3 na to, quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Natatandaan nyo guys yung yung Facebook auction. Meron kayong 3 3 grading system. Okay, ginigrade yung ads ninyo based on quality ng ads. Ginigrade yung ads niyo based sa engagement ng ads doon sa baba kung may mga comments yon. Ginigrade din kapag may nagko-convert, na may nagme-message, may bumibili sa website. Yung 3 na yon. Okay, kasama yon, ilalagay niyo rin diyan. Ilalagay ko tong cost per result sa taas. Itong results. Itong bid strategy, tanggalin ko na to. Actions. Last significant edit. Budget. Attribution setting, tanggalin ko na muna. Reach impressions, ad set name. So, that's okay. Lagay natin dito. So, pwede nyo itong gawin guys no, pag may website na kayo. So, add to cart. Ayan, add to cart. Ayan. Tapos, ayan, check lang natin yan. Tapos, initiate checkout or checkout initiated. Uncheck lang natin yan. Tapos, payment info. Add payment info, ano pa? Landing, link clicks. Landing page view. Ano pa ba? Purchase. Purchase value.
Tapos ROAS. May na-miss ba ako? I-uncheck nyo na muna to para hindi magulo. So, unahin natin yung link clicks. Nasaan na yung link clicks? Ito. Link clicks. Checkout initiated. Landing page views. Lagyan natin to sa dulo. Add to cart, meta info, cost per result. Ayan. Apply. Magkulang ba ako? So, amount spent, budget, amount spent, result, cost per result, reach, impressions, link clicks, landing page views, checkout initiated, adds to cart. Frequency. 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 Yan, frequency, ano pa kulang pa? Kulang pa ba ako? Okay na. Patayin ko na, biglang lumamig yung ano. Patayin ko na yung akin. Malamig na. Alright. Sige, check natin mamaya pag kulang yung ano ko, ilagdag ko na lang. So, ganito yung magiging reporting column ninyo, yung campaign name, yung delivery, budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, frequency, link clicks, landing page views, checkout initiated, add to cart, add payment info, purchases, purchase conversion value, and ROAS. Now, ang tawag dito, punta tayo ng Facebook Ads Library. Okay, nandito lahat ng Facebook, lahat nandito ng competitors mo, makikita mo dito lahat ng ads ng competitor mo. Okay, Facebook Ad Library, click mo lang yan. Tapos, let's say for example, Philippines, ad category, all ads. Click mo dito, let's say Nike. Okay, para na lang sportswear, yan, tingnan natin ads niya. Ayan. So ito yung mga running na ads ni Nike currently, active, lahat naman active. So yan. So let's assume na nakita nyo yung ads ni Nike in front of your newsfeed. Ang mangyayari po doon is magre-register siya as reach. Okay, ibig sabihin, itong column na to, na-reach ka ng ad ni Nike. Okay? Magka-count yan dyan kung ilan yung na-reach nung ad na yon. Okay? Then at the same time, magka-count din siya as impressions. Okay? Huwag kayong ma-confuse about reach and impressions. Most of the, or ang tawag dito, palaging ang reach mas mataas kaysa sa impressions. Okay, but it's the same people. Okay, let's say for example, nagkaroon ka ng 10,000 reach, tapos sa impressions, magkakaroon ka ng most likely 20,000 impressions. Yung 20,000 impressions na yun is the same people na na-reach, nagkataon lang na 2 beses nilang nakita yung ads mo. Kaya nagkaroon ng 20,000 impressions. So ulitin ko, 10,000 yung reach, pero yung impressions mo 20,000. Ibig sabihin nun, yung 10,000 na katao na nakakita ng ads mo, 2 beses nilang nakita, kaya nagkaroon ng twice. Makikita mo sa ad frequency, magiging 2x yun, 2.0. Okay? Pero kung let's say part of that audience, nakakita, halimbawa, 10,000, tapos 15,000 yung impressions, ibig sabihin more or less, 5,000, yung 5,000 doon, nakita yung ads mo more than twice. Okay, kaya nagkaroon ka ng frequency na more or less 1.76. Kung yung buong 10,000 na yon nagkaroon ng, nakita yung ads mo ng 2 beses, so yun, magkakaroon ka ng frequency na 2.0. Okay, gets? Pang-ecom lang ba yan, yung set na yan para sa lahat ng business? Pang-ecom po. Preferably pang-ecom.
Pag messaging campaign ka, yung tatlong binigay ko na metrics, yung number of messages, quality of messages, tsaka cost per message, yun lang ang babantayan mo, Renel. Okay, pero pag yung may landing page ka or website, ito yung babantayan mo. Okay, proceed ako dito, no? So, na-gets na yung reach and impressions. Frequency, na-gets na yung frequency. Then, next is link clicks. Ibig sabihin po, itong halimbawang, ito, yung shop now. Don't waste energy, blah, blah, blah. And then, kunyari, kinilik ko yung ad na to, yung link na to, yung call to action. Pag click ko doon, magre-register yon as link clicks. Dito, makikita ni Facebook kung ilan yung nag-click doon sa call to action button. Okay? Now, dahil nakita ko yung landing page na to, okay, ibig sabihin magre-register yon as landing page views. Okay? Yun po yung pagkakasunod-sunod. And then, nagbabaliktad lang pang dalawa. Dapat na yung add to cart. But for the sake of this demo, sige, i-move ko na nga rin to. Customize column. Nauna kasi yung add to cart muna. Yan. So, nag-ano na ako. Tawag dito? Kinilik ko tong kunyari ito. Yan. Add to bag or add to cart, pareho lang yon. Let's say size 10 ako. Size 10, add to bag. Ibig sabihin noon, pag click ko ng add to bag or add to cart, magre-register yun dito. Okay? Pag nag-register yun dito, tapos nag-try ako mag-check out, ito, asa na yun? Ito. Para lang kayong bumibili sa Shopee or sa Lazada. Yan. So, nag-register na siya dito. Tapos, kunyari, guest checkout. Yan. Guest checkout. Magre-register na yung checkout initiated. Okay? Pag nag-register na yung checkout initiated, mapupunta ako dito sa payment info. Lalagay ko dito yung pangalan ko. Halimbawa, deliver, first name, last name, etc. Pag fill out ko to, pati yung shipping and billing ko, halimbawa, magbabayad ako ng GCash, magre-register yun as ads of payment info. Now, once I've completed all of these details, magpa-fire na po yung purchase event, magre-register yun as purchase. Dito na po siya sa column na yon. Now, kung magkano yung value na binili ko, 18,190, magre-register po yun dito sa purchase conversion value. Ang mangyayari po noon, yung total revenue, total value, halimbawa 18,190, yung total orders na binili ko, tapos let's say, hypothetically speaking, naglabas ako ng 5,000 pesos sa ads, yun po yung total ad spend ko dito. Ang mangyayari po noon, simple lang ang gagawin nyo. Pag-aaralan natin to bukas, ang gagawin nyo lang is, para ma-compute yung ROAS, pero si Facebook na mag-compute niyan sa'yo, pero para alam mo kung paano i-manual compute, ganito lang po siya. So, 18,190 divided by, halimbawa, 5,000 yung total budget na spent mo from the specific date range. Halimbawa, September 1 to September 12, 5,000 yung na-spend mo. So, 18,190 yung total nung purchase divided by 5,000 pesos. Ang ROAS mo ay 3.63 or 3.64. Okay, ganun po. Yun po yung makikita yung ROAS na lalabas dito sa ROAS or Purchase Return on Ad Spend. Ganun po sa e-com pagka may website po kayo. Pero kapag messaging campaign lang kayo, hindi mo na kailangan ito. Okay? Simple lang yung column ng messaging campaign. Remove natin lahat ito. Add to cart, checkout initiated, payment info, landing page views, link clicks, ROAS, okay lang yan. That's it. So, ang bibilangin mo lang, number of messages, ayan, results sa number of results, which is number of messages. Tapos, magkano yung cost per message mo, no? Then, ano yung quality ng message na pumapasok? That's it. Okay? Yun lang yung titingnan yung metrics kapag nagme-messaging campaign kayo. Ulitin ko, number of messages, ilan? Magkano yung cost per message na pumapasok? Quality ba or basura yung pumapasok?
Pag na-identify mo na quality yung pumapasok, that's a good sign. Pag nakita mo na sunod-sunod basura yung pumapasok, that's a bad sign. Now, what you can do is gagawan nyo sila ng tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, kung qualified lead siya, itatag mo as qualified. Pag disqualified yung leads, then itatag nyo as disqualified leads. Make sense? Na-gets? So, pagdating dito, sa ad level, yes, si Roy Ventura, makikita mo na dito, mababasa mo na dito sa metrics nito, ano yung bakit nagkakaroon ka ng mataas na cost. So, ibig sabihin, yung engagement rate ranking nung ad mo ay mababa. Ibig sabihin, walang nagko-comment, walang naghahaw, walang nag-i-interested. Kaya po yung mga naghahaw interested, re-replyan po ninyo. Kasi po, magbibigay ng signal kay Facebook yon na this ad is engaging. And then once your ad is getting anong tawag dito, getting comments, likes, and shares, marami nanonood ng videos mo, matatag yun ni Facebook as engaging yung ad po ninyo. 'Di ba? Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng mas mababang CPM or yung cost per 1,000 impressions. Kapag mas marami nag-i-engage, mas mababa ang cost per 1,000 impressions po ninyo kasi mas maipapakita ni Facebook sa target audience po ninyo. Kaya po, wag kayong panghinaan ng loob kung meron kayong bashers. Kasi the more na binabash kayo dun sa comment section at nire-reply ninyo, there are two ways to handle your bashers. Number one is mag-reply ka on a positive note. Okay, number two is reply on a sarcastic way. Okay, para at least hindi ka na magdi-delete ng comments sa comment section dahil binabash kayo. Kung gusto niyo makakita nung pag dumaan yung ad ko sa inyo tapos may nakita kayo doon ng babash sa akin, tingnan niyo 'yon kung paano ko na-replyan. You can benchmark that anong tawag dito? Reply para hindi niyo dinidelete. Sayang kasi engagement eh. Hindi naman alam ni Facebook kung binabash kayo doon eh. Okay, hindi naman alam ni Facebook kung bad comment or good comment. Unless otherwise, magmura ka doon sa comment section, sabihin mo, PI mo. So, yun talagang ibaban ka ni Facebook pagdating doon anong tawag dito? Sa comments mo na hindi, mako-community guidelines ka nun. Okay, pero kung replyan mo on a sarcastic way, okay lang yun, walang problema. Or, on a positive note, sasabihin sa'yo, pangit mo. Sabihin mo, thank you so much, I appreciate it. Di positive note yun. Diba? Sabihin sa'yo, pangit mo, tapos tingnan mo yung profile, okay naman pala yung anong tawag dito, yung profile mo, kulang ka lang sa ligo. Yung mga ganun. So, maganda yon sa engagement. So, kailangan mong padamihin yung comments mo doon sa ads mo para maganda yung engagement rate ranking mo. Now, kapag malalaman mo din kapag pangit yung video na pinapakita mo kasi yung quality ranking nung ads mo mababa. Tatlo lang yan. Below average, ang grading system ni Facebook ganito lang. Below average, average, tsaka above average. Yan. So, yun yung i-grade sa inyo ni Facebook dito sa column na to. Tapos sa conversion rate ranking, ibig sabihin kung mayroon kayong website conversions na marami, mataas, average or above average ang makikita nyo po dito. Okay, I'll give you one example ng isang ad account na merong results para makita nyo yung ibig sabihin. Ito siguro. Wait lang Ito. Share ko lang yung screen ko ulit.
Ganito po siya. So, makikita po ninyo dito, yung quality ranking, halimbawa itong ad na 'to, quality ranking ng video is average. Engagement, walang, below average siya. So, ibig sabihin kailangan kong i-improve yung engagement ko tsaka yung conversions. Ito, bagsak yung quality ranking ko, bagsak yung engagement rate ranking ko, pero mataas yung conversion rate ranking ko. So, okay lang yun. So, anong tawag dito? Pero hindi pa rin okay kasi dalawa yung below ko. Kung mas maganda kung dalawang above average, tapos okay lang na isang below average. Ito, kamukha nito, okay lang to. Average, above average. Pero kung makikita mo dito, below average, below average, below average, may problema yung ads mo. Yung iba dito, wala pang masyadong data, kaya wala pa siyang grades. Okay? Ganyan lang naman, simple lang mag-grade si Facebook. Si Facebook. Tatlo lang yung i-grade sa'yo. Quality, engagement, and conversion. Gets? Simple lang, no? Pero, huwag niyong komplikaduhin yung mga bagay-bagay kasi napakarami nito na metrics. Add other columns, tingnan niyo yung mga metrics na yun. Merong page posts, link clicks, ayan, napakarami niyan. So, isa-isahin mo ba yan? So, ang ginawa ko sa inyo, i-simplified ko yung column po ninyo. Kasi kung titingnan mo to, napakarami nito, hindi mo na maintindihan yung iba dito. Okay? So, helpful? Ayan. So, Troy Ventura. Pero di naman papakita ni FB same person. Like, if basura ang nag-comment, baka puro doon ipakita ni Facebook o hindi naman. Kasi depende po, Sir Roy. Halimbawa, yun nga, marami kang engagement, pero basura yung nakukuha mo, then may problema doon, may mali doon sa ads mo. Pero kung quality naman yung nakukuha mo, nakakakuha ka ng purchase, nakakakuha ka ng leads, tapos meron kang engagement, meron kang comments doon sa baba, in-nurture mo yon. Ang tawag doon, engagement farming. Pina-farm mo yung engagement doon sa comment section para mas ma-push ni Facebook. Napansin niyo yung iba, di ba, pag nag-post sila, nagko-comment pa doon, up, up, up. Ibig sabihin nun, they want to push the algorithm to parang mapunta sa unahan ulit yung kanilang post. Okay? So, ganun po yun. Okay. Okay lang po ba din ba gumamit ng chatbot sila na mag-handle ng auto-reply? Yes, okay lang po yun, Sir John, JB. Kapag puro below average, better to stop the ad. Yes, Sir Roy Ventura. Stop mo na yung ads mo. Ibig sabihin nun, natag din ni Facebook na puro below average. Ibig sabihin, walang kwenta yung ad mo. Yun yung ibig sabihin lang nun. Walang kwenta yung ad mo, puro below average. Okay, Coach, if may problem ang ad, possible to stop and edit the ad. Wag mong i-edit, Marge Maranga. Wag mong i-edit yung ad na nag-run na. Ibig sabihin nagkaroon na ng reach and impressions. Wag. I-duplicate mo yung same ad and then make the changes. Ano yung papalitan mo? Video ba or headline? Or text? Or chat reply? So, kung ano yung gusto mong palitan, just duplicate the same ad within the same ad set and then make the changes. Do not edit the ad na nag-run na. Okay? Doon sa test run ba, pwede may specific location? Kasi sa car industry po ako, kaya lang as long as possible sana Luzon. Yes, pwede po. Danison. Ano disadvantage pag in-edit, Coach? Ang disadvantage po doon, Miss Maricar, let's say may ad ka na gustong edit, for some reason, hindi ka mapakali. Nilaunch mo ngayong umaga, tapos pag tulog mo mamayang gabi, hindi ka mapakali, ay siguro mas maganda yung headline na ganito. So ngayon, pupunta ka doon sa laptop mo or doon sa PC mo, i-edit mo ngayon. May chance pala na mag-o-optimize siya ng mas maganda. Hindi mo na nabigyan ng chance kasi nasira mo na yung algorithm, in-edit mo, tapos instead na magbibigay sa'yo ng magandang resulta, hindi in-edit mo . O kaya naman 3 araw na nagra-run, tapos parang wala lang, hindi ka mapakali, nagkakaroon ka ng anxiety attack, gusto mong ganitong headline, ginalaw mo siya, paano na pala siya, pa-optimize na pala siya, sayang. Make sense? Si Miss Maricar,
Si John Ross, coach, is stopping posting ads during the night and time reactivate daytime? No. X. Huwag mong gagawin yun. Wala, hindi siya magkakaroon ng continuity ng ng learning. I mean, kung nag-work sa'yo, then so be it. But ako, hindi ko ginagawa yan. Marites sa tabi-tabi, I don't know. Hindi ko kilala si Marites. Pero kung gagawin yun, for some, sabi nila, gumaganda daw yung resulta. Okay, so gumanda. So wala tayong magagawa doon, gumanda. Pero if I were you, wag mo siyang i-edit or wag mo siyang i-pause, just continue running it. Kung duplicate ang ad, that would mean back to zero po siya for learning, yung duplicated ad. Pero yung existing ad, dire-diretso lang yun, Miss Catherine. Okay, yung duplicated ad, mag-ano siya, magla-learning siya obviously, katabi nung existing ad. 'Di ba magiging dalawa na siya. Meron kang isa na gustong magkakaroon ka ng anxiety attack, gusto mong palitan ng headline, ang gagawin mo lang, i-duplicate mo lang siya and then make the changes. So dalawang ad na nagra-run mo, yung isa na existing, tapos may isa dito na binago mo yung headline. So dalawa sila nagra-run in one ad set. Magkano po ba ang budget and anog? Anong anog? Ano pong anog, Sir Neil? Sorry. Magkano ang budget and ano yun? Paki-edit po, Sir Neil. Nasty. Coach, I want to lessen the cost of my monthly pay on ads, Coach, from 100K to at least 70K, 80,000 pesos. I run 12 active ads right now, which 200 pesos daily budget each. Should I set my daily budget lower? Sir Nasty, sasagutin ko yan tomorrow. Malalaman mo kung ibababa mo na ba yung budget mo or hindi pa, masasagot ko yan bukas. Okay? Pag nagme-messaging campaign ka, nasagot yung ideal cost per message mo, positive, then increase. Kapag ka negative, decrease. Okay? Coach, I tried yung lead generation ads, bali info lang talaga ang lumalabas. Ano? Wala pong pwedeng option na mag-land ng messenger namin para makausap namin siya sa messenger. Or pag lead generation, we have to contact them talaga through their provider. Yes, you have to contact them. You have to call them, Sir John. Pag nakuha mo na yung mobile number or email, pwede kontakin mo na sila. That's the purpose of lead generation. Magkano po ba ang budget na dapat i-set and ano dapat ang size ng audience para makakuha ng saktong result mo, coach? Okay. Okay. Ito yung ano mo, na-edit na message. Ang ideal audience, Sir Neil, it's either wag ka bababa ng 2 million, between 2 million to 10 million or mas maganda, mas malaki. Tapos yung budget, gamitin mo yung 100 peso budget ko. Mag-work yan. Depende kung maganda yung ads mo, talaga mag-work. Pero kung magpangit yung ads mo, hindi mag-work yung 100. Coach, dati na ako nagbo-boost ng post, default engagement po, di ba? Maraming comments and messages, pero fewer lang ang conversions. Now I'm getting to test sales in lead generation. Can I use the old post na binoost ko to lower cost per result? Pwede naman. Pwede naman SK. No? Malolos, CPS. Coach, may mga winning ads ako running na for years. Kaya lang po minsan bumabagal ang result. Ano pong nagiging reason kaya? Pa-business po ako. Nagkakaroon talaga ng fluctuation, Pat Cubero. Nagkakaroon ng fluctuation yan, hindi naman yan araw-araw. Ganito lang sa business, guys. Parang yung Facebook ads, parang negosyo mo lang din yan. No? Hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw Lunes. So nagkaganon, nagpa-fluctuate po yan. Okay? As long as na nasasagot yung tanong, positive ba yung result, ibig sabihin nakaka-bring pa ng good results, positive yung ROI mo, then i-continue mo lang kahit 5 taon pa yan. Yung aking may isang ad ako na winner, last year pa yon, since September, hanggang ngayon nagra-run. Okay? Messaging campaign po ako. So, standby ka bukas, so sagutin ko yung tanong mo, masasagot yung tanong mo kung ipopost mo na ba or hindi pa. Separate payment po yun pag nag-duplicate. Miss Marimar, kapag nag-duplicate ka sa ad level, hindi ka magbayad ng another payment or mag-add ng another budget. Kapag sa ad set ka nag-duplicate, obviously magbabayad ka ulit ng 100 pesos per day. Kung halimbawa 100 yung isang ad set, dinuplicate mo yung isang ad set, dalawang ad set na yun na 100. So 200 per day ka na. Ang sinabi ko is ad lang, i-duplicate mo lang yung same ad.
So, hindi ka magbabayad ng additional doon. So, kung 100 pesos per day yun, di 100 pesos lang. Sa duplicated, we will pay again for the new one. Hindi na po. Ganito lang po siya. I-demo ko po sa inyo. Kamukha po nito. Halimbawa, itong ad na to. Itong ad na to, ang gagawin ko is magkakaroon ako ng changes. Gagawin ko, i-duplicate ko lang. Original campaign, duplicate. Tapos, magpapalit ako ng headline. Halimbawa, gusto ko nang palitan yung headline. Then, itong headline na to, wear this before going outside. So, papalitan ko lang ng headline. So, same ad sila nagra-run. Yung isa, yung existing headline, yung isa, bagong headline. Make sense? Gets? Hindi nakaka-affect yung sa algorithm kapag hindi naman, JB. Sa car rental business po ba, what's best? Kasi I'm currently using engagement. You can test engagement and lead generation, Miss Catherine. Okay, Coach, do you recommend boosting real estate in FB Marketplace? Marketplace, hindi ko pa na-try. Hindi, yung iba nakakuha ng result doon, pero hindi ko pa na-try mag-marketplace. Pero pag nag-run ka kasi ng ads sa ads manager, pwede mo namang i-ano yung marketplace pwede mong ilagay sa placement. Halimbawa, nag-run ka ng nag-set up ka ng lead generation campaign. Teka, pakita ko sa iyo Sa placement, pagdating mo dito sa placement, sino to nagtanong na to? Si Bebot. Pagdating mo dito sa placement, itong placement na to, i-click mo lang tong edit. Tapos manual placement. Makikita mo dito, ayan meron diyang Facebook Marketplace. Naka-check yan. Okay, pag manual placement ka, makikita mo yung naka-check dito. Pag automatic placement, itong Advantage Plus placement, ibig sabihin lahat ng placement, including the marketplace. Sir Bebot. Okay? Gets? Coach, nabanggit mo dati na kang car sales agent. Sir, if car sales agent ka pa then till now, what do you think is the best or ideal setup for your ads nowadays? Lead generation. Danison. Lead generation. Tapos, maglagay ka ng engagement on the side. Parang dalawang campaign. Isang engagement, isang lead generation. Much better kung meron kang landing page. Coach, mababa ang cost ko per 1,000 impression at ang cost ko per result, mababa din yung CTR. May ano ka ba, Noel Angelo? Meron ka ba ang landing page? Kasi yung CTR hindi applicable sa'yo. Okay? I have a FB page na ginawa way back 2014. Madami sales ang nabibigay sa akin. This year, nirun ko pa rin siya pero mostly bad inquiries na po. Do I stop and make another FB page or continue running? Continue running the same page but make the changes kung ano yung nilalagay mong content or nilalagay mong ads. Kasi nagbago ng behavior 2014 pa yung page mo tapos 2024 na ngayon nagbago na yung behavior ng tao pag hawak yung cellphone tapos pag nakita yung content mo, hi, my name is Edgar. Scroll ka na. Hindi ka relevant. Okay? Hi, my name is Edgar. Ako nga pala ay nagbebenta ng kotse. Wala kang binigay na value. Scroll ka. Ang behavior ng tao ngayon, pag hindi mo sila na-hook in 3 to 5 seconds, ang mentality nila, wala kang pakialam sa'yo. Scroll ka. Sino ka ba? Wala kang pakialam sa'yo. Scroll ka ulit. Pero kung pagbuka pa lang ng bibig mo, within 3 to 5 seconds, 3 bagay na kailangan mong malaman bago ka bumili ng Vios na sasakyan. Number 1, yon. So, ibig sabihin, unang-una pa lang ng buka ng bibig mo, alam na nila na meron kang value ibibigay. Pero kung, hi, ako nga pala si Clarence, ako po ay nagbibenta ng sasakyan, taga Toyota po ako, walang value. So, scroll. So, kung 2014 nakakabenta ka before na ganun yung ano mo, yung result mo, nakakabenta ka, tapos 2024 na yon, you've been doing the same thing over and over again and expecting a different result, that's insanity. So you have to make the changes and make yourself relevant sa online world. Kasi
Number 1, hindi ka papansinin. Number 2, magkakaroon ka ng mas mataas na cost. Number 3, magkakaroon ka ng mas bad inquiries because you are not giving value to your audience. Make sense? JB, what if local area coach yung tapos 200 to 300K lang yung audience? How much needed na budget? 100 pesos. And then wag ka na mag-select ng interest, just broad open audience. Pag duplicate ads ba pwedeng magkaiba ang audience? Pwede, depende sa target audience mo na tina-target. So pwedeng 200 per day sa isang campaign, then isang ad set per 3 ads, pero 100 per day pa rin lang ang babayaran coach. Sir Roy Ventura, kapag sa ad set ka naglagay ng budget, every time you duplicate an ad set, that's another budget. Pero kung sa campaign level ka naglagay ng budget, same lang yon. Kahit na ilang ad set yung gawin mo. Okay? So, you have to understand na meron tayong tinatawag na ABO tsaka CBO. Pag CBO, Campaign Budget Optimization, ibig sabihin nasa campaign yung budget na nilalagay mo. Ituro ko sa iyo, Sir, sino to? Si Sir Roy. Ganito yan, Sir Roy. Pag dito mo nilagay yung budget sa campaign level, ito turn on mo kasi ito eh. Advantage campaign budget, pag tinurn on mo yan, pag alam mo, naglagay ka ng 1,000 pesos dito, kahit dalawa yung ad set mo dito, 1,000 pa rin ang budget na iuubusin mo per day. O yung average budget per day na uubusin mo. Pero, kapag ka ito ay naka-turn off, tapos dito ka naglagay ng budget sa ad set level, halimbawa, lagyan mo to ng 1,000 pesos per day, okay? Pag dinuplicate mo tong ad set na to, 2,000 pesos na yan per day. Ayan o, may meron kang ad set B, tapos meron ka ditong ad set A. Ayan, pag dinuplicate mo pa tong isa, ad set C, ayan, 3,000 pesos na yan. Pero pag dito mo nilagay yung budget sa campaign level, tinurn on mo to, tapos nilagyan mo, ayan o, 3,000. So, tinurn on mo 1,000 pesos. Yan, yung tatlong ad set mo na yan, 1,000 pesos lang ubusin yan. Gets? Coach, nag-ads ka ba, Coach, sa Meta Ads din, mag-setup ng campaign, Instagram din lalabas, or ibang setup din po yun? Hindi ko mag-gets, Miss Marimar. Nag-ads ka ba sa Meta Ads din? Sa Ads Manager, pwede ka mag-run ng ads via Instagram lang. Doon sa placement, Miss Marimar, pagdating mo dito sa placement, kung gusto mong Instagram lang, pupunta ka sa manual placement. Edit, manual placement, tapos remove mo si Facebook, Instagram ka lang. Remove mo si Messenger, remove mo si Audience Network, and Instagram ka lang. Okay? Coach, 1,500 impression minimum tolerance is per ad po. Yes, per ad. 5 to 7 days maximum tolerance. Yes, yung kailangan mong magkaroon ng solid na test is for the whole month. Pero for the maximum and for the minimum and maximum, yun, minimum is 3 days, maximum 5 to 7 days. Landing page po ba is kailangan website? Hindi po. Mag-iba po ang landing page, Sir Angelo, Noel. Iba po ang landing page, iba ang website. Okay? Ang website parang branding mo siya, yung landing page, ang purpose lang nun is to get leads or purchase. Okay? Pwede ba consider yung landing page yung Facebook page? Pwede naman, pero anong purpose mo doon? Hindi siya cost efficient. Coach, regarding scaling, Coach, when to scale po, messaging campaign po. Bukas po natin pag-usapan, Sir JB. Kung kailan ka mag-i-scale. Miss Arlene, Coach, yung tinuro nyo yesterday, Messenger and Instant Form, separate ad campaign. Okay lang po ba yung Instant Form and Messenger na ang piliin? Yes, you test and verify. Pwede mong i-test yung Messenger, pwede mong i-test yung Instant Form. The reason why I created different or multiple campaigns, para meron kayong campaign setup na iti-test. Okay, hindi ko sinabi na itong campaigns na to, the best to.
Ginawa ko yun para meron kayong susundan na pattern. Kung anong campaign setup ang susundin nyo. How come po hindi ako maka-access sa FB page ko sa Meta Business Suite web-based? Pinapa-download niya ako ng app. I deleted it para makasunod lang sa ng lesson. Hindi ko gets to, Miss Aizel. Ako kami hindi ko po ma-access yung FB page ko sa Meta Business Suite web-based. Pinapa-download niya ako ng app. Hindi ko siya masundan. Tinry ko po ngayon ang getting messages. Ano po need baguhin? Yung ad set may get 0 results. That's okay. Ignore nyo lang po yan, SK, kasi mababa yung budget mo. Ibig sabihin, na-identify ni Facebook na sabi niya may get 0 results, but that's okay. Which is better, tingin mo, coach? Usually sa campaign ako naglalagay. Try mo sa ad set level, Sir Roy. Try mo muna sa ad set. Pag nagte-testing ka, ad set level. Okay? Yun guys, maraming salamat for joining our lesson for tonight. And tomorrow, pag-uusapan natin yung Facebook Ads Calculator. Masasagot yung tanong nyo kung kailan kayo mag-i-scale or kailan kayo mag-downscale. Okay, I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Ipapasok ko yung recording din sa dashboard nyo. Same dashboard for tonight's session. All right, thank you so much guys, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye.